Sa isang bagong pahayag, nanawagan ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga natitirang kasapi ng Communist Terrorist Group na New People's Army na isaalang-alang ang pagbabalik loob sa pamahalaan. Ayon kay AFP Chief of Staff Gen. Romeo Bronner Jr., walang magandang maidudulot ang armadong pakikibaka kundi paghihirap at pagkakawatak-watak. Tinukoy niya na ang armadong pakikibaka ay nagdulot lamang ng karahasan at pagkakawatak-watak sa lipunan. Sa katatapos lamang na anibersaryo ng NPA kasabay ng Semana Santa, ginawa ni Gen. Bronner ang kanyang pahayag na ito. Pinahayag niya na ito na ang tamang panahon upang tigilan na ang karahasan at yakapin ang kapayapaan. Inihimok niya ang mga kasapi ng NPA na isuko ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan. Sa kabila ng patuloy na paghina ng CPP-NPA-NDF, patuloy pa rin ang panawagan ng AFP sa pagtigil sa karahasan. Sinabi rin ni Gen. Bronner na mayroong oportunidad para sa mga dating rebelde na makabalik sa lipunan at maging produktibo sa kanilang buhay. Samantala, sa isang ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, na ipahayag na wala ng aktibong guerrilla front sa bansa maliban sa 11 weekend o mahinang guerrilla front. 5 nito ay nasa Luzon, 3 sa Visayas, at 3 naman sa Mindanao. Sa kabila ng mga hamon sa seguridad, ipinaalala ni Gen. Bronner ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagharap sa mga ito. Tinukoy niya na mayroong mga dayuhang puwersa na nagnanais na sirain ang kasarinlan ng bansa ngunit dapat itong labanan ng mga Pilipino. Sa kanyang huling mensahe, nanawagan ang AFP ng pagkakaisa sa pagtahak sa landas ng kapayapaan at progreso para sa bansa. Sinabi niya na bilang mga Pilipino, mahalaga ang pagkakaisa sa layuning ito. Armed Forces of the Philippines muling nanawagan sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na magbalik loob na sa pamahalaan. Isa din dyan ay ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suportahan daw ang itinilaga nila na panibagong OIC pa lang ito pala, Ma'am Lorraine, Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang officer in charge ng ating pambansang kapulisan o ng Philippine National Police. At mayroon din kaming tatalakayin ni Ma'am Lorraine ang tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito, Ma'am Lorraine, before we went on board dito sa Pilipinas nating mahal, mainit na mainit ang sentimiento ng mamamayan sa pagtatakwil ng gyerang gustong idrambit ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., an international lawyer na kilalang-kilala natin na makabayan, makabansa, hindi yung makabayan black, si Attorney Harry Roque ay mayroong pagpupuna tungkol sa saber-rattling for war posturing o warmongering operations na ginagawa ngayon ng mga administrasyon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. at ang inilabas niyang executive order tungkol sa pagpapalakas daw ng Philippine Maritime Security ay kanyang nilagdaan ang isang executive order. Nakakabahala din ito at ang pinaghinalaang mga NPA financiers ay kinasuhan na at sinampahan ng formal na kaso ng DOJ tungkol sa terrorism financing. Ma'am Lorraine, ibibigay ko sa iyo ang paunang bahagi ng ating post-mortem analysis kung bakit tayo umabot sa pagkakaroon ng Pilipinas nating mahal. Go ahead, Ma'am Lorraine. I'm going to continue where you finished off kanina, Eric. No? Ang sinabi natin dito, ang natutunan natin sa NTF-ELCAC, every time absent ang gobyerno o every time may kahinaan ang gobyerno, diyan pumapasok ang CPP, NPA, NDF. So, pag nakikita niya yung corruption sa gobyerno, katulad na nakikita natin ngayon, na walang kahihiyan itong kongreso natin, na hindi nagbibigay ng accounting, yung PCSO, na skandaloso, nakakashock talaga yung mga nangyayari ngayon. Tuwan-tuwa ang CPP dyan, diba? So, sino ba ang nagkikwento nito? Diba? Ang SMNI lang naman at saka yung laban kasama ang bayan. At yan yung ayaw nila na nangyayari noon. Gusto nila tahimik lang tayo. No, so, Eric, maari bang ikwento mo, no, kung paano nangyari na tinanggal ang laban kasama ang bayan at bakit ito pinalit? I'm sorry, Eric, binabalik ko sa iyo kasi iba talaga yung yung perspective ng former cadre
napakaganda talaga pag doon tayo nanggagaling. No? Maraming salamat po, Ma'am Lorraine. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan na dito po nagsimula sa programa noon na Laban Kasamang Bayan ang pagsisiwalat namin nila Ma'am Lorraine noon, kasama pa namin noon sina Brother Franco Baranda, sila Miss Ina Mortel. Nagtanong tayo kung totoo ba na nagkaroon ng 1.8 billion pesos na travel expenses si Speaker Martin Romualdez. At ang tanong na yun, Bawal ba itanong yun, Eric? yun ang unang tanong, ma'am. Bawal ba yun? Hindi yun bawal. Bawal kay Martin Romualdez Sa kanya yun. bawal. At doon nagsimula. Mukhang Yes, hari parang si Martin hari. Romualdez. At doon nagsimula na kami po ay nagtanong dito sa SMNI sapagkat kung babalikan ninyo, mahigit 1 buwan, Ma'am Lorraine, or almost 2 buwan, na hindi ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang Vice President at na mga kasama niya sa gabinete, si Inday Sara Duterte, doon sa kanyang proposal na inaprubahan ng Office of the President through the Department of Budget and Management sa budget na pinunduhan nila Yes. ang tinatawag na confidential or security So fund. Eric, wait, just Go. to be clear, no, yung binigay ng Office of the President sa Office of the Vice President, yan yung ginamit na issue laban kay Inday Sara Duterte at hindi siya dinipensahan ng Pangulo. Tumahimik Hindi niya sinabi, hindi sa amin nang galing yan, sa Yes. Office of the President nang galing yan. At yun ay may legal opinion ng Malacanang Legal Office at ng Executive Secretary who happened to be a former Chief Justice of the Supreme Court. Mula doon, nakakita ng butas ang CPP, NPA, NDM. They brokered a tactical alliance with Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng political conflict sa mga Duterte na pinabayaan lang ni Bongbong Marcos Jr. na dapat siyang umayos dahil siya ang Pangulo ng bansa at puro niya ito mga kaalyado sa politika lalo na nung panahon ng eleksyon. Lumalim ito at sa pangingintriga at panunulsol ng CPP, NPA, NDF mula doon sa legal at lehitimong pag-release ng Office of the President ng 125 million pesos na Security and Confidential Fund na nanggaling mismo sa pondo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inilaglag si Inday Sara Duterte sa new budget hearing na nagsimula noong May or June, May and June sinabmit, pero nagsimula ang hearing mga August 2023. At doon tinira nila ang 500 million Department of Education Security Fund against the communist infiltration and other threats sa sektor ng edukasyon at 150 million para doon sa Office of the Vice President. And mind you, Ma'am Lorena, Yes. ang Confidential Fund and Security Fund ng Office of the President ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is close to almost 7 billion pesos. But he was never questioned. He was never By questioned. his cousin. Yes. So makikita natin ang malisyusong maniobra. Doon po nagsimula ang lahat kung bakit umabot sa pagtatanong si Pangulong Rodrigo Duterte nang makita niya na pinagtutulungan ng isang malisyuso at well-orchestrated, well-funded, dirty special political operations ang nangyayari sa kanyang anak. At nagkaroon po ng pagkakataon sa SMNI na magkaroon ng patas na pagbalanse. Ito yung tanong ni Ma'am Lorraine. Anong sabi ni Ma'am Lorraine? Sa kaninang pag-uusap namin, nagtanong si Pangulong Duterte na saan ang libro ng Kongreso at Senado dito sa Joint Resolution number 10 na liquidation by certification na dinadaya ang mga pondo by the billions at walang accounting and report na maayos at pinapalagpas ng COA. Dito nagsimula ang mga pagtatanong na yon, including ang 1.8 billion na tinanong natin na hindi pala kami nagkamali sa datos. Nagkamali lang kami sa mga figures, pero sa katotohanan kulang pa ang tinanong namin sapagkat Mas malaki. mahigit 2 billion pala ang totoong pondo na nilustay nila sa Office of the Speaker of the House. At ito ang sinasabi nila na nagpi-fake news ang SMNI at ng red tag. Ma'am Lorraine, your take on that very abusive, malicious, high-handed, and abusive scandalously na paggamit ng Congressional Committee hearing na umabot sa kanilang desisyon na i-revoke ang franchise ng SMNI. Your take on that sa pagbaybay ko ng mga historical points kung bakit na umabot tayo dito sa kalagayang ang isang lehitimo at may batas na ipinasa ng Kongreso ay hindi makapag-broadcast normally and batay sa batas, binusalan siya, Ma'am Lorraine, ang SMNI. Eric, it seems to me no na
this is supposed to be an anti-CPP, that was our advocacy when we started, Yes. no? But it does seem like the bigger problem right now, and yun talaga yung pinanggagalingan nito is poor governance. No, yun talaga yung kasi yung CPP, zero active guerrilla fronts na yan, Opo. di ba? Pero it seems like, when pag ganyan ang House, in fact, what happened sa amin ni Eric, we were illegally and arbitrarily detained Yes. by Congress, no, by the Martin Romualdez-led Congress, including Gas Tambunting, si Paduano, si Ako, Si Suarez, si JJ Suarez, no, si Si JJ Suarez, Pimentel. plunder king ba yan? Marami siyang kaso, di may ba? kinakasuhan siya sa Plunder ombudsman marami, pero no? hindi siya pinupuna. Hindi siya pinupuna. Oo. Oo. Suki Tapos ng ang ombudsman. linis niya kung magsalita. Kala ko Oo. linis ni JJ Suarez. JJ Suarez, ang dami mo palang kaso. Oo. And then si Stella Kimbo, Si Mix Nograles. Mix Nograles, si Dan Hernandez. Dan Hernandez, Yeah, so why are we, and also si Abante. si Abante. Why are we mentioning these names? Of course, kasama dyan Yung tatlo. si Castro, si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas. Why are we mentioning these names? Why do we go to all the trouble? Because there is an elections coming Yeah. up, no, 2025. And we hope na natanggalan na ng maskara kung sino itong mga legislators na ito. Na wala sila na mismo mga legislators gumagawa ng batas. Ang siya mismong sila mismo naglalabag ng batas. So the problem right now, Eric, as I see it, the bigger problem, the primary problem is poor governance. Yes. At sumisingit lang at nakikisakay lang itong mga komunistang teroristang ito. Kasi nakikinabang sila. Nakikinabang sa sila. pundo Yes. at sa kapangyarihan na Yes. nai-enjoy nila. Yes, Correct yes. So ka dyan. ano yung ang nakikita nga natin ngayon, di ba? Ang naririnig natin, bilyon ang dina-download na pondo Yes. ni Martin Romualdez dito sa CPP party list na ito. Agree. No? At Grabe. yan ang himayin What does natin. that mean, Eric? What does it Ang mean? ibig sabihin yan po ay nagkakaroon ng malubha at malalim na pakikipagsabuatan ang isang seksyon ng liderato ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na po ang House of Representatives kung saan nandoon ang malalaking pondo at malalaking budget operation ng gagaling na ang nakikinabang hindi lamang ang mga politikong ganid at sakim, kung hindi pati na ang kalaban ng gobyerno na bubudbudan sila And ng in mga fact, pundong ito. Yes, and in fact, no, Eric, no, they refuse to give an accounting na ayaw nilang magbigay ng explanation na maayos. Tama. Itong skandalosong certification na ito, nakakahiya. Hindi nila, pero they still refuse to give the Filipino people an accounting. Binabaliwala nila. Correct. Among other things, no? Ma'am, babalikan natin yan kasi yan ang panawagan natin dito sa just governance, righteous governance, matuwid at matino at maayos na pamamahala na tanggalin yung joint resolution ng Senate at House na liquidation by certification, ang joint resolution number 10. Hindi natin yan tatantanan sapagkat yan ay questionably, illegal, unconstitutional at dapat tinatanggal yan dahil dyan nanggagaling ang kanilang panghuhut-hut ng pondo at kaban ng bayan na kawawang-kawawa ang sambayanang Pilipino. Pwede